So, nagtuo sila ng tingkod karon ng kuwan na makalikay ka sa pagparok sa pagkato. So, dili na mga rason. So, mga basic na positions. So, sa ulugan sa Santos na isa, tindog, lingkod, ulugan. So, kini maiunan ninyo, tinunduman. Inisugod dali sa Santos na isa, ang celebrant, gitawag na siya, unahin na siya ang alter Christos. Buti pa sa ito, na pagsugod na mo dito, tindo, paingon dili na ang panagulaw na inyong gitanaw na kundi in persona Christi na mo. Muna sa first mass, na ay mga eksakto kayo mga tao dito na nasayang namin. Ngayon, dinilay na ito, matubang sila na ito, ubuaw. Why? Because the celebrant is in persona Christi. In the person of Christ sa ining lispa. Karon, mutano mo, daghan mo siya mo ng lista, daghan ng parianan. Kanang celebrated mass. Ang in persona Christi na, kanaan yung ngumisa. Dili ka ng pare. Akong malikod ha, pananglitan kung celebrated ang isa, o di pa sa kung celebrated, labaw sa usa ang mga paring na nag-isa. Ang in persona Christi na, kanarang sa ulo. Dili apil na nag-celebrate. So, ako na siya proper. Dali nga, akong magbantayan, pagsunod ko sa first mass, dahil sa kalaki nila yung eksakto, dahil sa babajin nila yung eksakto. The rest, hindi na eksakto. Ang inundan ay wang makalibaw. So, laro mo na ito, sa bisan asang misa, ang celebrant is in persona Christi. Bisan pa kontrani mo ng paringa, kung di ka ganahan ng paringa, o ito lang wala ko idasig ng pinipili ng pare na simbahan, pananglitan sa katedral, sa Manawag sa katedral. Kinsay kung isa ka yung 11:30 pa din, klaro na tayo na nagatang ng pare na iyang tambungan sa misa. Okay, iksuna mo dito, ang posisyon is malindog ang tanan. Tanan na. Why accepted sa nagsilip sa isimba. Nga naman, ay kung magkabantay mo sa secular na kalimutan, sa secular, dili sa simbahan, pananglitan, one si Presidente Bongbong Marcos, yung kitang-tangan ko sa jail ng lingkod sa tangwang pasyon ko. Kung sa'yo tuluhan ko ng ito is President, ang proper na buwan ulit ako, ulikson ni President sa jail. Barog John. Motibo. Nga ng motibo man, because standing Respect. is a posture of respect. Ang pagtitog, ang pagbarog, kung na special guest, is nirespeto ka niya. It is abay mo sa pag-respeto. That is why we stand during the entrance and the preparation of departure of the presider. So, iniksun sa presider, kanang isa, kung tindog ka, inig-depart na po niya sa recessional, nagtindog sa mo. So, why tindog man, inig-diyan na po niya. Nga naman, because you need to show a sign of respect to the altar Christos na nasa ulo. We stand in honor of the gospel. Di ba? Pag ito na sa alimutan sa ordinyo, nanito ang tanan. Why? Because we honor and we respect the gospel. Because that is the word of Christ. We stand ready to welcome and receive Christ. So magtindog na, o welcome ka sa Ginoo, o mudawat ka sa Ginoo diha sa komunyon. Mauna na importante na umusimba o tinahanglan inyo ang buhaton. Why? Ay dili na siya naandan o dili na siya ibuot ipasabot.
primarily is a posture of respect. Sitting, paglingkod. Kung nakabantay mo sa estudyante pa mo mga estudyante karon, when your teacher teaches you, the teacher usually stands and students take their seat. Samtang ang teacher, ang iyang mga estudyante, naglingkod. Karon, I am giving my homily, I am standing, and you are sitting. Why? Because kanang position sa paglingkod is a position of attentive listening. Why na ang best position sa tao kung gusto siyang maminaw, maglingkod din siya. Kaya ang comfortable tayo magtindog ka, ilagay ng lugay ang istorya. Pag-alinasa ka. And if you are sitting down, you are very, very comfortable to listen to the message na ihatag sa speaker. Hindi mga bata karon, mga kong karon, sure ko, mawag na mga katilaw ani. Pero paatras katilad, nakatilaw ang umanan ni. Di ba na ay mga amahan nga musilan sa ilang anak o makasa, ingnon niya yung anak, lumot. Yes. Natayin mo mo araw? Yes. Nanahin ang inikanan sa una, kung makasaan ilang anak, ang ilang silot is palubron. Sa unang mga bata, makagano mo, ang disiplina yun sa inikanan sa una, makasakad at palubron ka. Di pa yung mga amahan sa una na palubron o asin. Yes. Ang Uncle Alex, Just imagine the maluhod mi sa una. tulunggos paglubron na yung penitential karakter. Iniglubon niyo ka, mura gagaan ko nga makalimatman ka sa iyong sayo. That's why kneeling in the church is very important, because kneeling is a posture of humility. It is a posture of giving homage to God. Mauna na karon kamong ng itindog kay nagabantay na kapuko na kay katindog mo sa mga leaders in the Eucharistic prayer niya, magtindog ka mo, di mo maluhod. Panglulod mo kanan. What ka mo'y accepted amin in the Eucharistic prayer na niya. Ang accepted amin, kanang ka mo'y uwod o kanang di-arthritis. Pero kung makalunod mo, ayaw yung sibyata ng ulubog mo during the Eucharistic prayer. Why? Because it is giving homage to the Eucharist. Na may umang excuse na, umang hindi mo lupod alikan, kung ikaw hindi kang itindugan, ang problema na natin mo, nga nung nakatindog mo ng ugaw. Pero, neither din siya ang liman na mulubod ka. Ang liman na mulubod ka, kinukinuhat din. Maulit ka na in Eucharistic prayer ko niya, magkabantay mo nga pagtingin sa sakristan. Diba? Pagtingin sa sakristan, umagsantos, umantak santos ka. Di gumagkantak santos, manglubod na tanan. While singing the santos, sige pagtingin sa sakristan. Nga nang ipagting mo na, di ba mo? O ano? Unya, yung isa na sa college, mubagting ang sakristan doon katulog, liguman ang pagting katulog, mubagting doon kapana, may practice na una, nga naman, umukay ba mo? Mo nang pag-uwakal yung Eucharistic prayer. Pagting mo sa sakristan, aron pag signal na to, na naanay importanteng mahitabo sa atong santos na misa. Nga mubalitan ang pan ngadto sa lawas ni Kristo ug ang bino ngadto sa dugo ni Kristo. Mao na nga dili man tanang Katoliko manimba, kiringinan ba yung bakting ari para nga dito, kantong na po dito para sa wakong simba. Yes.
pagpahibaw na naay na kong nahitabo karon sul sa simbahan. Maulay ko at ipasabot anang bagpe. Sa sign of the cross, nagsunod ko dito sa simbahan. Kalibog, gamitan na yun but this is a church. Inigsunod yun dito, ang talangan ng simbahan, natin itawag ang baptismal font. Kanang itong ibutangan ko, unong water. At inigsunod yun sa simbahan, na isa o go to the baptismal font. Mag-usa ka ito, dip your fingers in the holy water. Di kumana na, maayong paghimo ninyo sa sign of the cross. And genuflect afterwards. Kaya ba mo mag-say genuflect? So genuflect is, kana itong lumon ka sa katulog. Ngunit genuflection. Kaya ang meaning, tuhod man, lupa. So, ito man yung pagkakos, genuflect, and face the tabernacle. Tatuwa kayo lang sa tabernacle. Kinitis natin. Why? Because the tabernacle, sugaran siya sa Eucharist. Mga ito ng pwedeng takyan ng sugat sa usahan yung katulog. So, genuflection ang tawag. It is a posture of reverence and adoration of the Blessed Sacrament. Unya, signing of the forehead, the lips, and the wrist. Kaya itong i-proclaim ng gospel, ang mag-video sumala isang Mateo, ang inyong tubag, ang atong tubag is, imayang ikaw o Kristo, diba? Unya, mag-video ka, little process sa atong forehead, sa atong lips, o sa atong lughan. Atong manimuning mga pagbuwang ato, atong nakitaan, masayin ko ng buwang ani. Ang pagbuwang ani is make the sign of the cross. Diba sa inyong lips, dili sa siwang. Na may idagan ang ani sa siwang, imo o dili sa siwang. Sa lips, purusin ang lips. Nga naman, kaya doon pasabot ka na, naghangin pa sa Ginoo na ang iyang puno magpabilin kanunay sa inyong una, sa inyong baba, o sa inyong kasing-kasing. Ngunit yung pasabot ka na, that is why, bumatol na siya, ini-proclaim sa gospel. Kanang pagbaw. So, bowing is always a posture of adoration and reverence. Okay. Kung sa may siya sa pagbaw o genuflect. Ang genuflection is para sa adoration yun sa sacrament. Bowing, yung pagbaw is a sign of respect. Makakita ko naman. Igsugod yung misa, every time mulabay niya ang altara, mubawin, isang asa ay ikan. So, ikan ko nito, wow ko niya, ikan ko nito, wow ko niya, ikan ko nito, wow ko niya. Why? Because ang Santos Misa, inisugod na niya. Ang sentro na ito is this Eucharistic table, hindi na ang tabernacle.